at para bigyan tayo ng paliwanag kung ano ang i-expect ng publiko. Dapat kasi sineset natin sila eh. Oo Di ba? nga. Tuturo natin sa kanila, ito na yung next na mangyayari at ito na yung dapat nating abangan. Ayan. Oo. Kausapin po na natin ang House Senior Deputy Majority Leader at 3rd District ng Iloilo Representative, si Representative Lawrence Defensor. Kong, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Kong. Magandang umaga, Doris at Robert, at magandang umaga sa lahat ng taga Iloilo at taga Visayas. Ayan, opo. Kung unang-una po siguro, bigyan lang natin ng idea yung kababayan natin, ano po ang i-expect ng publiko pagdating po sa impeachment complaint na inihain laban sa Vice President? Robert, unang-una, makaka-expect sila na magiging patas ulit ang pagdinig ng Committee on Justice katulad nung nangyari ng impeachment ng ating presidente sa Lunes, dahil nasa Committee on Justice na ang 4 na impeachment complaint, ay didinggin natin ang komitiba kung makikita ba nilang sufficient inform muna. Ibig sabihin, ang mga requirements on form ay nakapag-comply ba ang ating mga complainant at mga congressman na nag-endorse ng mga impeachment complaints na ito. May verification ba? Nakapag-subscribe ba? Na-endorso ba ng isang incumbent congressman ang bawat impeachment complaint sa Committee on Justice? So Opo. yon, tatalakayin natin. Kung tatanungin wala natin. po ang isa dyan, hindi uusad. Kung sakaling isa o dalawa sa kanila ay insufficient inform, hindi na uusad ang mga insufficient inform pa lang. Okay. Go ahead, sir. Sorry for interrupting. Pagkatapos po noon, kung kunyari, na-determine na Sufficiency inform. Opo, anong next step po? Ang determination ng sufficiency inform ay pagbobotohan ng mga miyembro ng Committee on Justice. So kung sufficient, pasado. Kung hindi sufficient inform, tanggal. Pag pumasa ang mga impeachment complaints sa sufficiency inform, sa susunod siguro na araw o sa Martes o Miyerkules, tatalakayin natin ang sufficiency in substance. Katulad ng napag-usapan natin, Doris, may sustansya ba at may Opo. linalaman ba itong mga impeachment complaints na malinaw na may paglabag sa ating saligang batas tulad ng betrayal or public trust. Ganon din, pakikinggan natin ang mga endorsers, pakikinggan natin ang mga opinyon at diskusyon ng mga miyembro ng komitiba at pagbobotohan ulit ito ng mga members if it will pass the sufficiency in substance test. Kapag pumasa, magkakaroon po tayo ng hearing na formal para mailatag ng husto ang mga ebidensya ng bawat impeachment complaint na ito. So, Sabi niyo- ganyan po. Ayun. Oo. Yun yung malinaw, Kong Lawrence, na ganun yung mangyayari if ever ma-achieve yung sufficiency in form, sufficiency in substance, Ayan. ang next doon, hearing na. Speaking of hearing, Congressman, may nakikita ba tayong urgency dito or ano po ang ilalatag ninyo na mga schedule pagdating sa hearing? Magiging marathon ba ito para ma-resolve na agad? Let's say everyday yung hearing ninyo? Oo nga. Para hindi po kami pagdudahan na may kinakampihan at hindi po kami pagdudahan na dinedelay, ilalatag po natin kahit matagalan, wala pong problema sa komitiba hanggat ang tamang proseso na susunod. Kung kailangang pagbotohan na, pagbotohan natin. Kung kailangang patagalin pa dahil mas marami pang ebidensya, pagsasalitain po natin lahat ng miyembro ng komitiba ng Justice. Opo. Pero meron po kayong target date na dapat ganitong araw ay matapos na natin ito. Sa palagay ko, Doris, kayang-kaya naming tapusin ang sufficiency in form, siguro sa Lunes man o hanggang Martes. Opo. At sigurado akong mabubuksan ang deliberasyon sa sufficiency in substance bago matapos itong linggong ito. Hanggang doon lang muna tayo kasi hindi ko alam kung Opo, gaano tama. karami ang magsasalita. Oo. Doon po sa period na yung Congressman, doon sa form and substance, if ever po pagdating doon sa substance, sinabi nyo nga, sufficient siya. Oo. Pagdating sa substance, kapag may mga nagpaikot ng signature at malaking numero, 100 plus na naman yung pipirma, 105 daw dapat. pwede na yung tumalon agad sa plenary or mas preferred din nyo or kinakausap din yung mga miyembro na hindi, idaanan natin sa Committee on Justice talaga ito. Magandang tanong yon, Robert. Kasi kung may mga pumipirma habang dinidinig ng Committee on Justice itong mga impeachment complaints,
Kapag may nagdagdag na mga endorser ng isa o dalawang impeachment complaint na ito at umabot ng more than ng 1/3 of all the members of all the House of Representatives, mga 105 o 110, hindi kami ang nagdidesisyon na i-transmit ito sa Senado for trial dahil nakasaad ito ng malinaw sa ating konstitusyon na kapag may nag-endorso na 1/3 of all the members of the House ay dapat i-transmit na ito. So obligasyon lang namin ito at bagamat ginagalang namin ang suwestyon ng ating Korte Suprema na kahit may 1/3 na dinggin pa din sa komitiba, hindi namin pwedeng gawin yon kasi konstitusyon ang nag-uutos sa amin noon. Okay. So, Wala naman tayong maaasahan, Congressman, na alam mo yun, partner, yung dati natin pang mga hearing dyan na nakikita natin sa plenaryo ng Kamara, gayon din ng Senado na hindi maiwasan yung mga nag-grandstanding po. Doris, sigurado ako maraming mag-grandstanding, lalo na mahilig ang mga congressman mag-grandstanding kapag may mga camera at may mga video na live. Opo. Hayaan natin sila makapagsalita para hindi tayo mapagbintangan na namimigil. Tapos para din malinaw, inuulit ko po no sa mga libo-libo kong mga bashers. Ang impeachment po ay hindi tinatanggal ang Vice President sa kanyang pwesto. Hindi po natin siya ikukulong. Ang impeachment po ay isang proseso lang sa ilalim ng konstitusyon na tinitignan lang na kung meron palang sapat na ebidensyang may nilabag siya sa konstitusyon, ay dapat ipasa ito sa Senate Impeachment Court para sila ang magdesisyon kung dapat bang manatili ang isang opisyal sa pwesto o dapat na siyang bumaba. Hanggang dun lang tayo. Hindi natin siya ikukulong at wag natin pag-usapan yung pagkulong sa mga korupsyon na yan kasi ibang kaso na yan, criminal case na yan after ng mga impeachment complaints and after a verdict kung meron mang impeachment trial. Hindi na inyo yon, 'di ba? Sa madaling salita, hindi sa kanila yon. Meron tayong ibang korte na kailangang yan ang mag-handle. Meron tayong anong partner tawag doon sa Senado? Impeachment. Sila magiging impeachment court. Ayun, oo. So sila ang Saka Doris, sana maintindihan ng ating kababayan, protektahan natin itong proseso ng impeachment kasi armas ito ng bansa, armas ito ng tao na kung sakaling may napakasama tayong maging presidente, ay may karapatan tayong tanggalin siya agad sa pwesto para matigil na ang karahasan, korupsyon at kasamaan niya. It's the process that I'm protecting. I'm not condemning any particular person, but I want the process to continue and to be upheld. Naninindigan lang ako na ang proseso dapat maging masunod kasi para sa atin lahat ito. Oo, paninigurado. Kung ma-acquit ang Vice President Sara Duterte, tanggap namin yon. Kung ma-convict siya, kung ma-convict siya ng Senate Impeachment Court, dapat tanggapin din ng kampo nila yon. Pero hindi dapat ibaliwala ang impeachment dahil nasa konstitusyon natin yan na proteksyon ng bansa. Opo. Kung medyo alam naman natin na nasa proseso na ito, alam natin na na-file na ito, yung ibang mga impeachment complaint, even before nag-declare ang Vice President na tatakbo siya sa pagkapangulo sa susunod po na national elections. Paano ninyo pinaghahandaan o ginagarantiya ang pagiging patas ninyo? Baka sabihin, hindi, ipinush nyo lang yung impeachment na yan kasi gusto nyo siraan ng Pangulo, ang pangalawang Pangulo rather, para maipush yung gusto ninyo maging Pangulo. May protection lagi yan para hindi mapolitika yung proseso ng impeachment. Masaya ako at kagabi naglabas na ng statement ang aking partido na we will have a conscience vote. Ibig sabihin, igagalang ng mga partido ang independent at personal assessment ng bawat miyembro ng Kongreso kung boboto ba sila ng pabor o hindi sa impeachment. So maganda yon, magandang simula yon para makitang fair at hindi influensyado ng mga matataas na opisyal. Sa palagay nyo, Kong, sa mga pangyayari natin itong nakalaang halos isang taon na nga, kaliwat ka ng mga issue, meron pa bang natitira na kumbaga ay paniwala ang mga tao na magkakaroon nga ng conscience vote dito kasi nga sa sobrang polarized na tayo hindi ba?
Umaasa ba kayo na yung sinasabi nyo maiintindihan ng sambayanan kung ano man ang maging resulta ng botohan ninyo? Tama yun, Doris. Napakasakit nitong impeachment. Naging divided ang ating bansa at ang mga Pilipino. Pero makakaasa kayo, kahit sa akin na lang, I can personally assure the Filipinos that I will vote based on my personal conscience. Kahit tanggalin ako ng partido ko o tanggalin ako bilang Senior Deputy Majority Leader, wala sa akin yon dahil ang pinoprotektahan ko lang yung wastong proseso ng impeachment para maging transparent at maging dignified itong proseso na ito at hindi sabihin ng mga tao na napupolitika o binibigyan ng mali-maletang pera ang mga congressman para bumoto sa impeachment. Hindi totoo yon at ako kahapon sinabi kong I'm ready to take all the consequences of my actions, tanggalin man ako ng partido ko na NUP o hindi. Okay. Congressman, speaking of decision, conscience vote, ika nga, as early as now, may nakukuha na po ba kayong sense mula po sa inyong mga kasamahan dyan sa Kamara, kaugnay nga po sa posible nilang magiging desisyon dito, may iba ba na bantulot? Natatakot kasi Yun, baka oo. if ever manalo nga ang Vice President, gantihan yung mga nag-impeach sa kanya. Correct. Habang sabi nung iba tila may yung iba naman hindi, pag ito naman ang sinuportahan natin, kakalimutan niyan yung mga hindi natin pagsuporta sa kanya before, para mga ganun. Ngayon ba nagkakaroon tayo ng gitgitan pagdating sa kanya kumpara do sa naunang impeachment proceedings na ginawa po ninyo na ang bilis Correct. at nakakuha agad ng support? Tama, yung unang impeachment dahil mga congressman mismo nag-file ng impeachment complaint. Sa ngayon, itong bagong 4 na impeachment complaint, ang lagi kong naririnig sa mga miyembro ng Kamara de Representante ay, sige, pakinggan natin muna ng gusto ang ebidensyang ilalatag sa komitiba, saka na tayo magdesisyon dahil binigyan naman tayo ng karapatan na mag-conscience vote. Ayun. So yun Okay. yung aabangan natin on Monday. Monday na yan. Gugulong sila, mag-uumpisa sila sa form, susundan ng substance. Aha. So tingnan natin. Tapos botohan. Tapos ba ito? Naabangan natin yan. Pero for the meantime, Congressman, may inaabangan din po ang ating mga kababayan. Yung napag-usapan po Ano namin yan? kanina, yung issue ng wage hike. Wage hike, Gaano po yung likelihood dito na maipasa dyan sa lower house po, Kong? Ipapasigurado ko sa iyo, Robert, na personal kong tutulungan na mapasayang national wage hike bill na yan dahil kailangan maiangat natin ang kabuhayan ng ating mga kapwa Pilipino. Hindi pwedeng napoprotektahan lang natin ang mga malalaking negosyo. Tumataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Hindi natutupad ang pangako ng gobyernong ito na magmumura ang presyo ng bigas, magmumura ang presyo ng gasolina, kuryente, walang natutupad. Obligasyon ng Kongreso na dapat tulungan natin na maiangat ang ating minimum wage ng bawat Pilipinong nagtatrabaho at nagpapagod. On Monday, I will also file a bill on the national wage hike. Tutulungan ko ang national wage hike bill ni Congressman Eli San Fernando at nang maipasayan. At on my last term, my last term, gusto ko na hindi maging ligasiya nitong Kongreso na ito na flood control at impeachment lang ang nagawa sa Kongreso, kundi meron tayong makabuluhang batas katulad ng isang national wage hike, isang national land use act na maipasa dahil yon ang totoong makakatulong sa mga Pilipinong nagtatrabaho araw-araw. Okay. Ayun. Sige po. Sige, Yan aabangan ang din namin kayo. Kaabang-abang yan. Para ako nagbabanta. Oo, abang ako. Aabangan din namin kayo. Hindi, lahat kami tayo. Bantayan nyo ang lahat ng congressman at senador, bantayan nyo ang gobyernong ito para wala silang gawing kabulastugan, Yawn. para magtrabaho kami ng matino at ng matuwid natin itong bansa natin. Ayan. Well Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at maraming Thank you. salamat sa napakalinaw na paliwanag today. Thank you, sir. Maraming Thank you. salamat. Thank you mga Mabuhay. partner at magandang umaga sa inyo lahat. Si Representative Lawrence Defensor, House Senior Deputy Majority Leader at kinatawa po ng 3rd Distrito ng Iloilo. Yan.